If you're a retiree and pagod ka na maghanap ng tamang lote para sa'yo or magpatayo ng bahay, by good news ako sa'yo because this housing lot is now for sale here at Solen Residences. This housing lot is a model house, so ibig sabihin may gamit na to. This is a ready for occupancy. If you're a retiree na nagmamadali na makalipat dito sa Metro Santa Rosa, Laguna, you might consider this housing lot. Mabuhay to all of our client. I am Pa of Lux Properties and once again, we are here at Solen Residences para i-house tour ang newly renovated natin na model house dito sa Solen Residences, which is ang Celestine Model House. And this housing lot is 319 square meter lot area and approximately 244 square meter floor area. So it has a wide parking lot that fits the 2-car garage. Yan. Then we also have a pocket garden dito sa area na to, sa side na to. Nagkaroon tayo ng steps dito. Yan. Pakita ko muna to bago tayo pumasok sa loob ng bahay. So if you're not familiar with Solen Residences, we are just offering lots dito. So it's very rare na magkaroon ng inventory in the developers na housing lot na. So this housing lot may gamit na po ito kasi this is a model house po dito, which is ang Celestine Model House. And ino-offer na din po ngayon ito ng developer. Napakaganda nito kasi malapit ito sa gate and nakatapat lang nito yung mismong clubhouse natin. So tara, pasok tayo sa loob. Welcome to Celestine Model House. So, once again, we're here at Solen Residences. If napanood niyo yung isang video na feature natin naman, si Lian Model House, that's 290 square meter yung lot niya. This one is approximately 300 plus square meter. So, as we can see, kung doon sa Lian na parang pagpasok natin is yung dining agad, dito ang setup is yung living area agad. So we have a double high ceiling, tapos meron tayong chandelier, tapos we have a window po na from ceiling siya. Siya po yung nagbibigay ng direct sunlight ngayong umaga. So ang oras po ngayon is 10 a.m. So wala pong mga nakabukas na ilaw. At ito yung nakikita natin na this is the reason why bakit nilagay sila dyan is because sometimes hindi tayo iba yung nabibigay na ambience kapag meron tayong access ng direct sunlight. Nakapagbigay siya ng parang more on natural vibes lalo dito sa loob ng bahay. Tapos kahit isara mo yan, naka-aircon ka. So alam mo yon, feel at home mo na talaga nasa Asian country ka kaya dito sa Pilipinas. So nagkaroon tayo ng sofa, nagkaroon dito sa side na to, sa side na to, side na to. So parang tatlong sofa yung meron tayo. So tapos may view tayo ng balcony dito, pero mamaya mapakita natin siya second floor. So this one naman is yung area going to dining area po. So ito po yung dining na may ilang seater. Ilan ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seater po ng dining area. Tapos andito naman adjacent to that is yung lanay natin or yung pocket garden. So yung pocket garden natin, may access tayo dito na sliding window. Yan. Later, pakita na lang natin yan pag-ikot dun sa labas. So, ang kagandahan dito sa bahay na to, I think this is an extended version So, nagkaroon pa tayo ng family room sa baba. So, these family rooms, ang ganda kasi dun sa living area natin or dun sa guest area natin, wala talagang TV. So, pag nandun kayo, mag-uusap talaga kayo ng family nyo. Then, if halimbawa magbaband kayo, manonood kayo ng movie dito, pwedeng-pwede siya. And, alam nyo ba na Solen Residences is a retiree-friendly, So, imagine if in the future, makapag-retire ka dito sa Pilipinas, tapos at the same time, eto muna, for the meantime family room muna siya. Tapos, after 10 years, makapag-retire ka. After 20 years, makapag-retire ka. So, this is convertible na as retirement room. So, sinabi ko siya as retirement room because di ka naakit sa taas pa, para lang dun yung kwarto mo, Tapos, kung mapansin nyo, wala itong toilet and bath, but dito naman sa Solen Residences, you can always customize yung interior ng bahay. What important dito sa Solen Residences is sumusunod tayo dun sa restrictions po or sa compliance po nung facade po ng bahay. So, mapapansin natin, may mga bahay po na magkakamuka, pero magkakaiba po yung tones or color tones na ginamit natin dito. For as long as it follows the earth tone color po. So tara, punta na tayo sa kitchen area.
So, our kitchen area from here, punta na tayo dito. So, nagka-impra tayo dito ng abstract wall, no? Abstract paint. Tapos, we have a breakfast nook dito sa area. And meron na rin tayo naka-ready na bar chair dito. So, halimbawa, mabilisan lang naman, no? Hindi ka na uupo dito sa lamesa. For breakfast nga lang, pupunta ka bago mag-work, no? Dito na lang siya pwede. So, ang ganda lang ng pagkakahati ng bahay. So, imagine, parang nagkaroon ng imaginary na hati eh. Tapos, ang ganda ng area na-exclude niya yung kitchen from pagpasok natin dito sa living, di ba? Tapos on this side naman is our kitchen area. Imagine mo yung kitchen area, ganito siya kalawak. So yan, makakaikot ka talaga. So imagine you are preparing foods for your kids, no? Or halimbawa naman na papasok sila sa school, no? So dito natin lulutuin lahat sila. So meron na tayong built-in cabinets, no? Meron na rin tayo dito mga range hood, gas range, no? Kompleto na rin tayo. Tapos ito yung pinaka-sink natin dito sa side na to. If halimbawa na naiinitan ka habang naghuhugas, so pwedeng i-open mo na lang itong side na to dito sa taas. Pero naman, yung mga bintana naman natin is naka-ready naman yung mga Korean blinds natin. So punta naman tayo dito sa ating storage area. So that can be your walk-in pantry. So ang ganda lang din ng pagkaka-layout and design. So imagine if you're a type of mom na gusto mo talaga nag-i-stock ka ng foods, no? Ayun, ang ganda and ang aliwalas po. So pwede naman itong side na to is maging walk-in pantry, pwede naman itong side na to is maging storage lang. So ang ganda, as in nakatago talaga, no? Yung mga unwanted or yung mga masasakit sa mata na gamit natin sa bahay. So, dito naman sa side na to is our way going to the service area. This one serves as the service area. Meron rin tayong abang dyan for our kitchen, future kitchen, no? If halimbawa nagluluto tayo dito ng mga maaamoy na pagkain, kagaya ng tuyo, no? Pwede sa labas na lang siya. So this one naman is our driver's quarter or angel's quarter po. If may kasama tayong angel sa bahay, so dito po sila nakastay. May sarili na rin yan na toilet and bath. Tapos dito naman po is meron tayong abang for the washing machine. So ayan, pwede natin siyang ilagay na dyan. Bottom load man or top load. So tara, i-check na natin yung powder room. So our powder room is from here. Yan. Our powder room po, very functional lang din yung design niya. Tapos, ayan, very, malaki siya comparing sa ibang powder room. So, dito, gagamitin natin ng guest na para hindi na umakyat dun sa second floor. Kasi sa second floor is our common toilet and bath. So, sara lang natin to. Then, let's go to the second floor. So, dito sa second floor, kita natin na meron pa tayong additional windows. It is part of the facade, I guess, no? And ang ganda kasi dito, hindi ka na rin nagbubukas ng ilaw, di ba? Nagre-reflect na dyan yung tama ng sunlight. Tapos, dito din, nagkaroon tayo ng additional window. O, di ba? Ang ganda lang din ng pagkakalagay. Talagang sarado yung bahay, imagine. Ay, sarado yung ilaw ng bahay, pero ang liwaliwanag. So, nagkaroon din tayo ng additional window dito. So, ayan, tamang-tama yung ilaw. Tapos, gusto ko lang din ipakita na sa ceiling, nagkaroon din tayo ng direct sunlight po. So, yung pagkakadesign ng bahay na to is direct na direct po talaga yung ilaw o direct ng sunlight dito sa loob ng bahay, sa ceiling. So, walang bukas na ilaw, imagine. Pero, ang liwaliwanag dito sa bahay. So, dito sa taas, pagkakit natin, nagkaroon tayo na parang another family room or game area, pwede, no? Or living area. It depends on kung paano siya tawagin. Pero, ang ganda ng pagkaka-idea kasi nga, ang laki pa ng space. Pero, I think in the future, no, if you want to convert it into another room, pwede pa rin naman, di ba? Ganda niya eh. Tapos, on this side, ito yung sinasabi ko kanina, sa living area, may view tayo ng balcony. Or ng living area pala rather. So, if we have guests, pwedeng dito natin sila makausap or halimbawa, matanaw natin sila dito. So, punta na tayo sa ating first bedroom. This is our first bedroom. Nagkaroon tayo ng mini hallway dito. So our first bedroom is here. So the idea is, I think, parang idea nito is if you have kids, no, na nagtatrabaho or halimbawa na
kasama pa sa bahay na nag-aaral. So, pwedeng dito naman yung study table niya. Tapos, ito yung parang sofa bed niya. Tapos, we have built-in cabinets. Meron din tayong malalaking windows dito sa gilid na naka-screen na din yan. Tapos, meron na rin tayong abang for the window type aircon. So, tara, dito tayo sa second bedroom. Our second bedroom, kung yung kabila is parang naka-design siya for parang panlalaki, no? This one naman, naka-design siya na pambabae. Tapos, medyo mas malaki yung ano na tayo, I think double ata ito na bed size. Tapos, yung design niya is parang pwede ka pa makapaglagay ng vanity area dito, no? Dito naman is meron na tayong built-in na cabinet. So, same with the size of the first bedroom. I think pareho lang sila. So, yeah, naka-screen door na rin siya. So, ang ganda. Very functional yung space. Alam mo yung hindi talaga tinipid with this kind of big lot talaga, no? 300 plus square meter siya. So, dito naman ang our common toilet and bath. So, our common toilet and bath, spacious siya, di ba? Tapos, meron na rin tayong glass partition, may abang na rin tayo for water heater. And what you see is what you get talaga. Ang ganda ng pagkakaano niya. I mean, alam mo yun kasi hindi siya masikip. For the reference ako, medyo maluwag, medyo malaki po ako, no? So, ito yung itsura niya kapag malaking tao po. So, kasya pa rin po. So, punta na tayo sa ating master's bedroom. This is our master's bedroom. Ang ganda. So, nagkaroon tayo ng, I think, queen size na bed, no? Tapos, nagkaroon tayo ng maraming bintana. So, imagine, wala pong nakabukas na ilaw dito at 10 a.m. So, pwede nyo itong gawin, no? Pag dito na kayo nakatira, at least tipid pa rin po, no? So, nagkaroon tayo ng vanity area dito. This is our bed. This is our window type aircon. Tapos, pwede tayo magkaroon ng multimedia set dito sa area na to. So, punta naman tayo sa kabilang side. Yan. Ang kabilang side natin is ang ating walk-in closet. So, this is our walk-in closet. Functional naman yung space niya for his and hers, I think. No, kasya siya. Tapos, sa ensuite toilet and bath naman, meron tayong single sink, meron tayong bowl, tapos we have a glass partition dito na malaki din po siya, yung space niya. So, for the reference, ito po siya. So, ang ganda lang din. Tapos, gusto ko lang din sa idea nito, dito sa master's bedroom, alam mo yon, ang lalaki nung mga parang open space, nakapaglagay pa sila ng mga, alam mo yun dito, design dito talaga for the aesthetics. But even dito sa side, na pwedeng maging bookshelf siya. Diba? Ang ganda lang din. So, bago tayo bumalik sa baba, i-check muna natin yung balcony. Dito lang din siya. This is the balcony. Yan, may view tayo ng clubhouse because this is in front of the clubhouse of Solen Residences, phase 1. And ang kagandahan nito, no, itong housing lot na to is malaki po yung lote. Kita mo naman. So, ibig sabihin, kapag mas malaki yung lote, mas malaki yung pwede nating ipagawa. Kasi dito po sa Solen Residences, there's a specific, type of model houses na pwedeng ipatayo natin sa mga lote po na mapipili natin. So, it depends on the sizes po. Kung ano po, gaano kalaki po yung lote na napili natin, depende po iyon sa model house na ipapatayo natin. So, nakadepende po talaga sa size ng lote. Pero, marami naman tayong sizes dito na pwede, or rather, marami tayong model house dito na pwedeng pagpilian po, no? So, meron tayong Raiya, meron tayong Celestine, meron tayong Lian, at meron tayong Helene. So, apat naman po iyan na pagpipilian natin. Also, if you are familiar with Solen Residences, nag-launch na rin tayo ng another phases. We have phase 1C and phase 1D na nag-start yung price for around 50,000 per square meter po. So, if halimbawa na gusto mo in the future, lote lang yung makuha mo sana or mapagsimulan mo, so pwede rin naman. So, eto naman guys, it is very rare na magkaroon talaga ng housing lot listing in the developer's inventory dito sa Solen Residences because, kagaya na nabanggit ko kanina, lote lang po talaga yung
offer namin dito. And mapapansin nyo, itong Hinaw store natin is may mga gamit na because model house po ito na Celestine model na for sale ni developers. So maganda naman if developers inventory, no, ibig sabihin may terms po talaga and pwede tayo maka-discount if na-prefer natin mag-spot cash payment. So if you're a type of retiree na gusto mo ay malilipatan na agad, gusto mo may gamit na, no, you can consider this sa Solen Residences. Tapos napakalapit lang din natin sa gate. So tara, baba tayo, pag-usapan natin yung presyo. So this house and lot na Hinaw store natin, no, ang price niya is 33.6 million pesos. At ang nabanggit ko nga kanina, it is in the developer's inventory. So, ibig sabihin, meron tong terms ng computation. So, this house and lot is specific, no, is payable siya up to 10 months ng down payment. So, yung total ng down payment niya is 633,000 per month siya after the reservation of 100,000. So, yung 633 per month, up to 10 months mo siyang ganon yung babayaran mo. Then, yung remaining natin, which is yung 25 million pesos is loanable through bank financing. So, bank financing naman, we can assist you because we have a partner developers po. So, I believe that's the end of our house tour. And if you're interested to live or migrate here or retire here at Metro Santa Rosa, Laguna, just send us a message through our Viber, WhatsApp, and iMessage. That's +639 1712 48304. And see you in our next video.